testing tayo ng Daytona 660 guys. And we'll be having siguro short review lang Daytona 660, and for sure same nung na din to ng engine with Trident 660, pero ang ating pantalon ay hapit. Ayun, pagdating sa seat height may bababa naman din siya, no? Siguro, and ito siguro sports touring version ni Trident. Yan talaga, kung susumain, ito ng riding position niya, no? Sports touring to guys, ha? Yung version ng neto. So may sipa pa rin siya. Ganda ng torque. Pero very limited yung daan, so hindi natin siya masyadong detest talaga ng matuto. Maganda yung niya, gearing madali, mas smooth, and bilis kumapit. Ayos. Dito. So turning radius, since medyo sports touring siya, okay naman din turning radius niya. Pero siyempre, very limited compared sa mga naked bike, di ba? Ganda naman ganda ng port guys. Napakaganda ng power delivery and very responsive. Yun ang maganda doon. Napaka-responsive niya. Hindi mo siya ganun kainit. Kasi nga, fully faired bike. So, yung distribution ng init, hindi mapupunta lahat sa paa mo. Maganda sa cornering guys. Last na ikaw. Pero guys, kung kayo yung mga beginner rider na gustong mag-upgrade, especially ito sa 660 segment ng Triumph, marirecommend ko itong Daytona 660, kasi bali meron naman din kasi siya 3 riding modes, which is yung rain, road, at saka yung mismo sports. And kung gusto mo siyang subukan lang muna or kakapain mo, mas better na mag-rain mode ka muna para at least yung power delivery hindi ka lang kalakas. And isa sa kinakatutuwan ko dito guys is maganda yung mismong power delivery niya compared dun sa Trident, Kasi tingin ko iba naman talaga yung configuration na ito compared kay Trident. Though same engine sila, pero alam mo naman, sports touring kasi ito So yung bandang power na ito is naka-tune siya dun sa bandang sporty side. Pero overall, napaka-responsive ng throttle, napakaganda ng torque. Braking power, wala akong masabi. Alam ko naka Nissan caliper to. Naka Nissan caliper siya na brakes, and also napakaganda na upuan, napakalambot para sa akin, and yung mismong positioning nito, yung dito sa gilid, yung sa tank niya, maganda yung pagkakagrip. Overall napakaganda. Naka Showa shock tayo, pero di ko lang sure, parang di naman ata siya fully adjustable. Di ata siya adjustable na Showa shock, pero ganda naman din talaga bigay ng shock So bali ito guys is quick lang naman na review or quick testing lang naman. And talagang masasabi kong napakaganda ng bike. Napakaganda ng bike. Ang ganda ng grip ng ng legs natin Napaka-responsive ng mismong throttle. And yung gearing, napakaganda ng gearing. Braking power. Pag mga sudden brake, ang ganda. Sobrang sulit. Kung ako papipiliin sa motor na to, sobrang ganda. Layo nang inaikot natin guys Yun, pagdating sa heavy traffic, siguro yung engine di naman natin siya masyadong mararamdaman. Kasi nga tulad nga sabihin ko sa inyo, fully fair bike tong motor na to, kaya ang mismong bato ng hangin is hindi diretso sa legs natin. Actually, nararamdaman ko siya, saan ba?
Hindi ko siya masyadong maramdaman pala actually. Kasi nga, yung buga ng hangin pababa naman. No? Which is napakaganda nun. And since itong motor na to is sports touring, for now, napaka-comfortable pa naman for me na 5'10 ang height. Napaka-comfortable niya pa siya gamitin. Siguro pag tipo nakatagal na kayo ng ride, for example 3 hours ride, so syempre mararamdaman mo din yung sakit talaga ng katawan. Kasi nga nakaano to nakayuko So expect mo talaga na ganoon yung mararamdaman mo sa motor na to. Ganda ng palo ng power, guys. Sobrang ganda ng palo ng power. Yan guys, ang ating quick test ride sa Daytona 660. Ayos! Yun guys, salamat sa panonood. Yun naman ang ating quick review or quick test ride dito sa Daytona 660. And soon siguro sana makapag-review tayo, especially nung bagong Trident 660 doon na meron na quick shifter at cruise control. Yun naman guys, salamat sa panonood. This is Cats Moto. Peace out!